Caps Farming. Ayan, ngayon po ay magpapa-spray tayo. Ayan o, kita nyo, ni-spray na po ni Eliboy ang ating kamatis. At ngayon po ay magpapa-spray, magpapatali tayo na rin para nagbagsakan na po kasi. Ganda, lago na po, mataas na po siya, halos ay hanggang balikat ko na po ang taas niya mga ka-farmers. At nagpapa-spray din po tayo ayun doon para gumanda na po uli lalo. So marami na po siyang bunga mga ka-farmers. Ayan, bulaklakan na. Ayan, ganda oh. Diba? Tinitingnan ko po itong sili natin kung pwede nang pitasin. Oo, ayan, pwede na po. Meron nang mapipitas tayong sili para aba, maganda. So pipitasin po natin ngayon yan. Ayan, pangpo. Dami pong bunga oh. Talagang nakakatuwa. So ayan po mga ka-farmers, natapos na nating pitasin aring sili. So ayan po, siguro naka 10 kilo tayo. Ayan, may mga bunga na po ang ating mga kamatis. Bata pa ho siya, halos 2 buwan pa lang siya, kaya mga 1 buwan pa ho. Yan, mamimitas na tayo. Ito na po yung ating mga tanim na mais. Ito po ay panggamit laang, panglaga, pang merienda. Yan, ayan na po yung mga bunga ng kamatis natin oh. Yan, medyo nalaki na ho siya. 1 buwan pa ho at ayos na, makakapera na tayo. Yung lahat po ng napipera natin sa mga gulay ay siyang pang sinusuporta natin dito. Ayan, ayan oh, ganda na oh, may mga tali na. Pa-spray na lang po are. At meron pa pong babalikan dito, siguro mga 1 tali na lang, pwede na po yun. Okay na. Yan. Bunot-bunot ng damo na malalaki. Ito po oh, ayan, daming bunga oh. Yan. Yan. May mga good na ang bunga. Okay oh. Yan. Aba, laki na rin oh, daming bunga oh. Ayan po. Ang ating sitawan, naglawit na naman po. Sa makalwa po ay magpipitas ulit tayo ng sitaw dito. Oh, ayan po. Oh, kita nyo. Yung daming naglawit sa gitna oh. Ganda. Ay, ngayon po ay pagkatapos pong spray nito ay nagpalinis tayo dito. Sabi ko linisin na rin kasi madamo na. Kasi ang damo pong tumutubo dito ay uray. Ayan, may tinik po kasi yun. Ito oh, ganda oh. So kaya spray lang po nito, katatapos lang. Ayan, at pagkatapos mag-spray ay pinaglilinis ko itong pamangking ko. So ayan po si Eliboy, siya po yung naglilinis. Itong kabila ay na-spray ko na nung 1 araw, kaya ayan, namatay na po. Kaya pwede na uling magtanim.
Kaya lang sobra init po ay. Grabe pong init. Talaga nakakasakit ng ulo. Pati po ang sayote ay namumuti siya. So ito po yung sili natin na pipitasin. Mga hinog na po. Kaya kukuhanin na po natin. So yan, pitasin na po natin. Mahal po ang sili ngayon ito. Taiwan. Kaya rin pong magamit sa bahay. Pag inyong nagawan chili garlic, ay sarap po pagkakain kayo chili garlic. Okay na okay po yan. Dami hinog, panipula na. Kailangan po napipitas aring mga ganare para panibagong bunga po uli siya. Kaya kailangan po tanim ng tanim para at least ay maraming aanihin. Di ba? Ayan. Iba't iba po yung ina-harvest talaga natin sa ngayon. Kasi pinagbigyan po tayo ng ating Panginoon na tayo naman ay makaharvest ng maayos sa ngayon. Lahat po ay napapakinabangan na. Pero ang mahal-mahal po ng sili. Kagaya nito, daanan po ang kilo. Kaya nakakatuwa kung meron kayong ilang puno ay mahal. Yan. So ayan po, tapos na natin pitasin. Sa susunod na lang yung mga hilaw pa po yung aring iba. Berde pa. Ito na po yung napitas natin. Ngayon po ay namimitas kami ng sitaw. So ngayon ay mag shoutout po muna tayo. So shoutout po kay Sir Vic ng Cavite. At katatawag lang po niya na siya ay nagtatanong din kung paano daw po yung ginagawa ko o ginagawa namin ni Karesti na kung paano ang technique na rin pagtatanim po ng ganitong intercropping. Ang kahalili po ng sitaw natin is kamatis. Ayan, ito pong beans ay lalagyan pa po natin ng panibagong tanim. So habang lumalaki po o namimitas ako ng sitaw ay nakakailang harvest na po ako ng sitaw at marami pa pong bunga, kaya hindi ko pa ho inaalis ang sitaw. Ang pipino po ay halos ay patay na siya, wala nang pakinabang, kaya pwede na ho ninyong linisin siya at tamnan ng panibago kagaya ng ibang mga gumagapang. Pagka medyo malago ang sitaw ay masasakluban ang ating mga kamatis. So ngayon po ang gawa na ni Karesti, pag naka-harvest na po siya ng mga 7 to 10 harvest, ay inaalis na po niya itong mga gumagapang. Nililinis po niya yan, inaalis ang mga dahon, mga gapang po niya. So ngayon lalago naman ay ang kamatis at mamumunga na po siya. Sa katunayan nga po may mga bunga na itong aking mga kamatis. Kaya maraming purpose ang aming intercropping, kasi nga po pag nalugi kayo o jumakpat kayo sa isang tanim nyo, kagaya ng pipino, mahal po ang pipino nitong mga nakaraan. Hanggang ngayon po ay mahal ang pipino. Kaya maganda, hindi po kayo malulugi, kasi kung mura ang kamatis, nakabawi na kayo sa pipino o kaya sa sitaw. Ang sitaw po mahal din, kaya mas maganda po intercropping. Nasa management or pag-aasikaso lang po ang ating paghahalaman. So ngayon po ay mag-shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Sir Vic ng Cavite sa Mix Vlog. Shoutout po kay Uncle sa Uncle M. Ganon din po kay Jeff Official. Shoutout po kay Angie Peloteo, Cabisio Fishing TV. Ganon din po kay Ramil Radok, kay Victor Osis, kay Giancarlo Abuda, Ronald Marante, at kay Jeril Vicente. Huwag po kayong mahihiya magtanong.
Gaya nitong aking pwesto dito, isang part ng lupa. Ang nakatanim po dito ay halos ay apat. May sayote, may sitaw, may pipino at may kamatis. Kagaya nito may kamatis oh. Pero ang kamatis natin ay medyo matangkad, hindi kagaya ng solo siya, maganda ang pagkakabulas ng kamatis. Yun po yung kakaibahan pagka solo lang ang inyong tanim, pagsinggilan. Pero ang kalamangan naman namin, o kagaya nito, namitas akong pipino, matapos na. Ito ang sitaw, ayan, kita nyo naman, nagbitin pa. O, napakaganda. At halos ay every week ay 2 times akong mamitas ng sitaw. Ganon din po yung sayote. Mahal din po ang sayote sa ngayon. Kaya nga sabi ko, hindi na tayo matatalo dito sa ating isang part ng ating mga tanim. Okay, mamitas na po tayo. At para matapos na po natin ang ating trabaho. Pagkatapos po nating mamitas nito ay ano naman po, magtitinor na tayo, magpa-plastic at mamaya maya po ay marami ng dadating na gulay. Ilang iras na lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung pinakatabi. Okay, so yan po, tapos na. Dadali na po sa doon sa dampa or kubo. Ito meron din kaming ampalaya o talagang dito ang pitas. Okay, may merienda po muna kami. Ngayon po ay magtatanim kami ng sili. Ayan, siling panigang. Masalot po itong kamatis kaya dodoblehan na po natin. Ito, dito po sa medyo masalot na tanim na kamatis. So dodoblehan na po natin siya. So yan. So magpapatik po kami ngayon. Okay. Nagtanim po kami ngayon ng siling panigang kanina umaga. Pero tingnan nyo malanta. Pero ito po kaya nagkaganari. May tanim po siyang singkang dati. Nahuli ng tamnan ng kamatis. Kaya medyo ang kamatis ay hindi na lumago. Kasi nga ay sobrang init na po. Yun. Sobrang init na. Grabe. So yan. May kanya, dapat ikay ganun din, may payong. Oh. Hindi po ako sanay. Sombrero kaya. Ito po, meron po ito. Oh. Lalo po hindi makagawa pag ganyan po kung payong. Safe ka naman, hindi ka maaarawan. Ayun nga po, may dala nga din po ako sa lukot ay. Hindi ko po ginagamit. Kaya ako, akin maulan, maaaraw ay sa lukot Hindi pero masyado. sa baga. Hindi masyado tiyatalab ng init pagka sa lukot. Sanay na po ako ng sombrero. Okay. O yan, ito na po mga farmers. Tapos na ng nilang talian aring ilang iras. So kakunti na po yung natitira. Bali 4 na iras na lang. O ayan po, marami pong salamat mga farmers. Sipag at tiyaga lang po. Kailangan masipag, may tiyaga. Ayan. So pag meron po kayo noon ay magtatagumpay po kayo. Maraming salamat po. At lagi din po kayo mag-iingat. God bless po.